ito o tao na mahatol sa mga gumagawa ng gayong mga bagay, ay gayon din ang ginagawa mo na ikaw ay makakatakas sa hatol ng Diyos. O nahamak mo ang kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtitiyaga, na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Nasa serye pa rin tayo kung saan si Apostol Pablo ay gusto niyang ipakita sa lahat ng mga tao na ang lahat po ay makasalanan at ang lahat ay ang tanging daan po para sa lahat ay ang pananampalataya lamang kay Kristo para sa ating kaligtasan. Sa chapter 1, verses 18 to 32 na ating tinignan, ipinakita ni Apostol Pablo ang manifestation ng puot ng Diyos sa mga Hentil. At ito ay makikita sa kanilang pagtalikod sa Diyos at pagsamba sa mga Diyosan. At makikita rin ito sa paggawa nila ng saganang kasalanan, sa kanilang immorality. Sila ang mga taong hindi po religyoso. So natapos po tayo doon. Sa chapter 2, verses 1 to 4 naman, ang tinutukoy naman ni Apostol Pablo dito ay ang mga taong religyoso. Ang mga taong nagsisikap na sundin ang kautusan ng Diyos, ang mga taong nakikita nila na sila ay karapat-dapat na iligtas ng Diyos dahil sila ay mabubuti. Na ang normal na tugon ng mga taong ito sa paghatol ng Diyos sa mga Hentil ay sila po ay sasang-ayon. Sasabihin nila na tama ang paghatol ng Diyos sa immoralidad ng mga Hentil. Tama ang paghatol ng Diyos sa pagsamba nila sa mga Diyosan. Ina-anticipate ito ni Apostol Pablo ang tinatawag na self-righteous response ng mga taong religyoso. Sa verse 1, ang sabi po ni Apostol Pablo, kaya't wala kang may dadahilan o tao, maging sino ka man na humahatol, sapagkat sa paghatol mo sa iba ay ang iyong sarili ang inahatulan mo, sapagkat ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng mga bagay na iyon. Ginamit ni Apostol Pablo ang paghatol ng mga religyoso sa mga taong lantarang sumusuway sa mga kautusan ng Diyos. Kapag nakikita ng mga taong reliyosong ito ang mga taong pumapatay, nangangalunya, sakim sa salapi, sinasabi nila mali ang kanilang ginagawa. Kinapupuotan ng Diyos ang mga ganung klaseng gawa. Pero ang problema, kasama sa paghatol nila, ay ang pagkakaroon nila ng pakiramdam na sila ay mabuti, na sila ay okay, sila ay papunta sa langit dahil hindi nila lantarang ginagawa ang the same sin na kinokondemn nila sa iba. So meron silang self-righteous attitude. Hindi po ipinagbabawal ng Panginoon ang paghatol sa isang gawa kung ito ba ay tama o mali. Hindi po masama iyon. Hindi po ipinagbabawal ng Panginoon ang pagbibigay ng isang loving rebuke o constructive criticism. Kung hindi po natin gagawin ang mga ito, magiging kamukha natin ang mga pagano na nasa ilalim ng pot ng Diyos na sinasang-ayunan nila ang ginagawa ng iba na masama. Tayong mga tao, meron tayong standards kung ano ang tama at kung ano ang
mali. Iba-iba man ang antas ng mga ito. At ito ang ginagamit natin upang hatulan natin ang ginagawang masama ng iba. Pero ang nakakalungkot, hindi natin alam na tayo mismo ay hindi tayo nakakaabot sa ating sariling standard. Ito mismo ang sinasabi ni Apostol Pablo, na base sa ating sariling standard, kung ano ang alam natin tama at mali, hinahatulan natin ang kasalanan ng iba. Pero sa paghatol natin, sa pag-condemn natin sa kasalanan ng iba, dahil tayo rin ay nagkakasala, hinahatulan natin ang ating sarili. Sa chapter 1, verses 29 to 30, tinukoy ni Apostol Pablo ang kasalanan na tumutukoy sa ating attitude. Halimbawa, ang pagpatay. Tama, kasalanan po ang pumatay. Pero sa Bible, kasalanan din naman ang magkaroon ng unrighteous na galit. Na kapag tayo ay nagagalit sa ating kapwa na wala namang tamang basehan, sinasabi po ng Bible, ito ay kasalanan katumbas ng pagpatay. So kapag kinokondemn natin ang ginagawang pagpatay ng iba, kinokondemn din natin ang ating sarili dahil tayo rin ay merong unrighteous anger. Ang homosexual relationships, ang adultery, alam po natin na kasalanan ang mga ito. Pero hindi natin nakikita ang kasalanan na sa ating puso kapag mayroon tayong pagnanasa sa ating kapwa. Ang adultery, ang rape, ang homosexual relationship, nagmumula yan sa pagnanasa sa ating puso. So kapag kinokondemn natin ang mga taong gumagawa ng ganitong kasalanan, kinokondemn din natin ang ating sarili base sa ating standard. So nakikita natin yung mga taong sakim sa salapi, nagpapayaman na kahit ang kapalit ay mas maraming mga tao ang maghihirap, sinasabi natin sakim sila. Pero hindi natin nakikita na meron din kasakiman sa ating puso na kapag hindi tayo kontento sa kung ano ang ibinibigay ng Panginoon sa atin, hindi tayo masaya sa kung ano ang binibigay ng Panginoon sa atin. Sakim din tayo. So kapag hinahatulan natin ang iba na sakim, hinahatulan din natin ang ating sarili. So sa paghatol mo sa iba, sabi ni Apostol Pablo, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Tama, hindi lamang ang mga taong hindi religyoso ang nasa ilalim ng puwat ng Diyos, pati yung mga taong religyoso ay nasa ilalim ng puwat ng Diyos. So ang mismong ginagawa natin paghatol sa iba, sa kasalanan na ginagawa ng iba, ang gagamitin na basihan ng Diyos upang tayo ay kanyang hatulan. Si Francis Schaeffer, pero siya ganitong sinabi, naglagay ang Panginoon ng invisible tape recorder sa ating leeg na katalian na nire-record nito ang lahat ng ginagawa nating paghatol sa kasalanan ng iba. At yan po sa Judgment Day, ang sabi nga, ipi-play ng Panginoon. Ang lahat ng ginawa nating paghatol sa kasalanan ng iba, ipi-play yan ng Panginoon at ipapakita niya na tayo rin ginagawa natin ang ganung klaseng kasalanan at kung ano ang nakikita nating tama o mali base sa ating standard, iyon ang ahatol sa atin. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa verse 2, ang paghatol ng Diyos ay nakabase sa katotohanan. Sa verse 3, walang makakatakas sa paghatol ng Diyos. Si John Stott sa kanyang commentary sa Romans ang nagsabi, alam natin to some extent na kung ano ang ginagawang kasalanan ng iba ay ginagawa din naman natin. Ang sabi niya ganito, pagdating sa pagkondena sa kasalanan ng iba, mabilis natin itong ginagawa. Harsh tayo, mahigpit tayo sa pagkondena sa kasalanan ng iba. Pero pagdating sa sarili nating kasalanan,
malambot tayo. Naghahanap tayo ng mga excuses. Na-provoke lang kasi ako kaya nagawa ko iyon. Nag-struggle lang. Hindi naman ganun kasama yung ginawa ko. So critical, ito yung problema natin. Critical tayo sa kasalanan ng lahat ng mga tao sa ating paligid, pero maluwag tayo pagdating sa ating sariling mga kasalanan. Ang mga pagano, makikita natin kung gaano kasama ang ating ginagawa. Ang mga pagano, alam nila na sila ay gumagawa ng kasalanan at ina-approve nila yung ibang mga taong gumagawa rin ng ganung klase ng kasalanan. Consistent ang mga pagano. Ang mga religyoso naman, alam nila na sila ay gumagawa ng kasalanan, pero bakit kinomandam nila yung iba na gumagawa din ng the same sin? So ano ang makikita natin? Hypocrisy. Ang mga religyoso, alam nila ang mga parusa ng Diyos, alam nila na mayroong Diyos, pero hindi nila nakikita na kailangan nila ang Diyos dahil sa tingin nila nasusunod nila ang mga kautusan at kaya nilang iligtas ang kanilang sarili. So kamukha lamang sila ng mga pagano na lumalikod sa Diyos at sumasamba ng mga Diyos-Diyosan. Ang pagkakaiba lamang, ang sinasamba ng mga religyoso ay ang kanilang performance, ang kanilang obedience, ang kanilang pagsunod sa kautusan ng Diyos na itong ginagamit nila upang sila ay makapunta sa langit. Ang sinasamba nila ay ang kanilang sarili. Gusto nilang mapanatili ang mataas na tingin nila sa kanilang sarili na sila ay mabuti, na sila ay sumusunod sa kautusan ng Diyos, kaya tinamandam nila yung iba. Pero at the same time, gusto rin nilang i-maintain ang kanilang kasalanan. Maging komportable sa kanilang kasalanan. Ang point ni Apostol Pablo ay ganito: ang mga religyoso at hindi religyoso ay parehas na tumatalikod sa Diyos at sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya parehas na nasa ilalim ng puot ng Diyos. Parehas na ang tanging paraan upang sila ay maligtas ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesus. Ang ating Panginoong Jesus na nagkatawang tao, sinunod ng perfect ang mga kautusan dahil hindi po kayang gawin ito ng tao. Ang Panginoong Jesus na namatay sa cross, nagbayad ng lahat ng kasalanan upang ang sino mang manampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa last verse, ang sabi ko, o inahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis, pagtiyaga na hindi mo nababalik na ang kabutihan ng Diyos ang maakay sa iyo sa pagsisisi. Huwag mo natin isipin na dahil hindi agad-agad hinahatulan ng Diyos ang mga kasalanan na nakikita natin sa ating paligid, ang ating mga kasalanan ay hindi po ibig sabihin na wala ng paghahatol ang Diyos. Ang sinasabi po ni Apostol Pablo, pinapakita ng Diyos ang kanyang pagtitiis, ang kanyang kabutihan, ang kanyang pagtitiyaga. Bakit? Dahil hindi agad hinahatulan ng Diyos ang ating mga kasalanan, pinipigyan niya tayo ng pagkakataon upang tayo ay magkaroon ng opportunity na manampalataya kay Kristo para sa ating kaligtasan. Para sa mga hindi mananampalataya, ang reason kung bakit hanggang ngayon ikaw ay nabubuhay ay dahil binibigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon upang makita mo na ikaw ay papunta sa impyerno at ang daming paraan upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Dahil at the moment na ikaw ay mamatay, wala na ganitong klaseng opportunity. Hanggang ngayon lamang na ikaw ay nabubuhay. At meron din itong importanteng sinasabi sa atin. Kung titingin tayo sa ating paligid, makikita natin ang napakaraming kasalanan, immoralidad, corruption,
paggamit ng droga, iba't ibang klase ng kasalanan. Alam niyo po ba, kung ang Bible ang pakikinggan natin, nagtitiis ang Diyos. Hindi niya agad-agad naatulan ang mga kasalanan ito. Bakit? Kasi nagbibigay ng time, ng opportunity ang Diyos upang manampalataya, marinig ng mga tao ito ang mabuting balita at sila ay manampalataya kay Jesus. Ano ang sinasabi sa atin? At ito ang ating panalangin ngayong umaga. Magpatuloy tayo at maging masigasig sa pagpapahayag ng mabuting balita. Ang Panginoon po ay nagtitiis. Minimighold niya pansamantala ang kanyang paghahabol dahil kailangan marinig ng mga taong ito ang mabuting balita. Papaano nila maririnig ang mabuting balita kung tayong mga niligtas niya, tayong mga pinagkatiwalaan niya ng mabuting balita, ay hindi tayo nagsasalita. Hindi tayo lumalabas upang i-preach ang gospel. Ito ang reason kung bakit tayo po na isang iglesia na nakaranas ng pagliligtas ng Diyos ay maging matapat sa pagpapahayag ng mabuting balita. Kailangan marinig ng mga tao ito ang mabuting balita. Pangalawa na makikita natin at ito ang ating panalangin, ang desire, ang urge na maging critical tayo sa kasalanan ng iba. Alam niyo po, nagagaling yan sa lehitimong desire natin na magkaroon tayo ng sariling katwiran na pwede natin ipagmalaki. Alam niyo ba, built-in desire yan, na naghahanap tayo ng katwiran na pwede nating ipagmalaki na sa akin. So ang ginagawa natin, dahil sa ating distorted na kaisipan, ang ginagawa natin, sinisira natin yung iba. Ibinababa natin yung iba. Bakit? Upang tumaas ang tingin natin sa ating sarili. Upang gumanda ang ating imahe. Makikita natin ang kasalanan sa ating puso. Upang magkaroon lang tayo ng magandang imahe, binababa natin, sinisiraan natin ang iba. Alam niyo ba, mayroong tamang paraan na ibinibigay ang Diyos. Meron kasi ibinibigay na katwiran ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang ating Panginoong Yesus na nabuhay sa mundo ito for 33 years, nasunod niya ng perfect ang mga kautusan ng Diyos. At ang katwiran ng Panginoong Yesus na earn niya, ito po ay ibinibigay niya, pinapasok niya sa isang taong nanampalataya kay Jesus. So ang ibig sabihin, kung ikaw ay isang mananampalataya, binigyan ka ng katwiran ng Diyos. Ang mismong katwiran ng Panginoong Yesus ay ibinigay sa iyo, ipinasok sa iyo, tinransfer sa iyong account. Na kung papaano nakikita ng Diyos sa mga kanyang anak na matuwid, ganon ka din, ikaw na nanampalataya kay Jesus. So anong solusyon? Ipag-pray po natin palagi, araw-araw, na makita natin na meron tayong righteousness. Permanente righteousness na hindi nakadepende sa ating performance, hindi nakadepende sa kung ano ang sinasabi ng ibang tao, kung ano ang opinion ng ibang tao. Ito ay permanenteng katwiran na ibinigay sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Alam niyo po ba, kapag sa tulong ng Holy Spirit, maramdaman natin at maging totoo sa atin ang katwiran na ito, alam niyo po ba yung desire, yung urge natin na manira ng iba para lang tumaas ang ating sarili, mamamatay. Yun. At magkakaroon tayo ng power na imbes na ibaba ang ating kapwa sa kanyang kasalanan, i-cover natin ang kanyang kahihiyan. Bakit? Kasi wala tayong ibang hinahanap. Kompleto na tayo. Nararamdaman natin ang katwiran na ibinigay ng Diyos sa atin. Nararanasan natin ito. At ito ang magbibigay ng power sa atin. Tayong mga mananampalataya na ilang beses man tayo mag-fail, ilang beses man tayo magkamali, magkasala, patuloy tayong magiging confident at magpapatuloy sa ating lahat dahil ang ating standing, ang ating righteousness, kailanman ay hindi magbabago dahil ito ay nakadepende sa righteousness ng ating Panginoong Yesus. At alam niyo po ba, ito rin ang mag-humble sa atin. Tama, meron tayong righteousness, permanente. Pero ito ay binigay ng Diyos sa kabila ng hindi natin pagiging karapat-dapat. Ito ay grace ng Diyos sa atin. Kaya hindi natin pwedeng ipagmalaki.
Sa isang Kristiyano na naunawaan niya ang kanyang pagkikipag-isa kay Jesus, meron siyang confidence. At the same time, merong humility. Last week, in closing, pero kami nakita mga Kristiyano na nakilala namin sa Manila. So, nakausap namin sila. Usually, kapag meron akong nakikita ang gano'n, ina-appreciate ko yung mabuti na nakikita ko sa kanilang pastor, mag-asawa. At yung pag-usap natin, napunta sa punto na pinag-uusapan ng holiness. At meron siyang isang comment na nababahala, makikita mo sa kanyang mukha na nababahala siya. Ang sabi niya, marami ang nagtuturo, sabi niya, patungkol sa holiness. Pero kapag tinitingnan mo, sabi niya, napakalayo. At hindi niya ma-explain kung bakit. Pero alam mo ba, explanation. Kapag ang ating pagsunod, mahigpit na pagsunod sa kautusan, ay nagmumula sa motibo na gusto natin i-earn ang righteousness, ang acceptance ng Diyos. Nagmumula sa ating self-righteous attitude. Nasusunod natin ang kautusan, pero hindi attractive. Nasusunod natin ang kautusan, pero walang compassion. Nasusunod natin ang kautusan, pero walang humility. Kaya sa isang ordinaryong tao, ang nakikita niya napakalayo. Hindi attractive. Sa isang tao na naunawaan niya ang gospel, naunawaan niya na hindi siya karapat-dapat sa righteousness na ibinigay ng Panginoong Yesus sa kanya, merong humility. So hindi siya basta-basta magpo-condemn ng iba. Nararamdaman niya ang bigat na siya mismo ay makasalanan. At the same time, meron siyang confidence na sumunod sa kalooban ng Diyos dahil alam niya pinasuot na sa kanya ang righteousness ng ating Panginoong Yesus. Kaya naman, ang isang Kristiyano naman nagsisikap at pinag-pray araw-araw na maging totoo sa kanya ang righteousness na nagaling sa Panginoong Yesus. Makikita mo sa kanya paunti-unti ang humility at confidence. At ang ganitong klaseng Kristiyano magiging magtagyan. Anumang klaseng pagdaanan niya, hindi siya magiging proud, mananatili siyang humble, pero hindi rin siya maglulumo. Hindi rin siya mag-discourage basta-basta. Dahil nakapundasyon ang kanyang buhay sa righteousness ng Panginoong Yesus na kailanman ay hindi magbabago. At doon, nakapundasyon, nakafocus ang kanyang buhay. Kaya naman, pag-pray natin ngayong umaga bilang isang iglesia na magpawaan natin at maranasan natin ang righteousness ng Panginoong Yesus na pinasuot sa atin. Tayo po ay mag-pray. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, aming Ama na nasa langit. Sa iyong mga salita na nagbibigay ng kalinawan sa aming mga puso. Salamat po sa iyong saganang biyaya at Panginoon na kamukha namin ang mga taong nasa dilim, lumalakad sa kasalanan, pero mataas ang tingin namin sa aming sarili, Panginoon. Pero sa iyong biyaya, naghiram ka sa aming mga buhay. Kumilos ang iyong Holy Spirit. Ipinakita mo ang kadiliman sa aming mga puso. At pinakita mo ang liwanag sa krus ng aming Panginoong Yesus. Kaya naman, Panginoon, nararanasan namin ang buhay na walang hanggan ngayon. Ang iyong iglesia na tinubos mo sa pamamagitan ng mahal na dugo ng aming Panginoong Yesus. Kami mga nakarinig at nakaranas ng mabuting balita, Panginoon, ay inaatasan mo maging matapat na ipahayag ang simple at tamang mabuting balita, Panginoon. Sarap sa mga maraming taong nakakaranas ng iyong na naghintay lamang ng time upang matulan mo sila, Panginoon. Sinasabi mo ngayon na nagtitiis ka lamang. Nagtitiis ka lamang dahil mabuti ka. Dahil gusto mo silang bigyan ng opportunity na managpalataya sa aming Panginoong Yesus. Kaya naman, Panginoon, tulungan mo kami maging matapat bilang isang iglesia na i-preach ang gospel. Bigyan mo po kami ng kalinawan ng isip, Panginoon, na
na tuwing ipinapahayag namin ang mabuting balita, wala man kaming nakikitang tugon, Panginoon. Wala man kaming nakikitang resulta. Meron kang ginagawa, Panginoon. Meron kang ginagawa sa puso ng mga taong nakakarinig ng iyong mabuting balita. At nagtitiwala kami, Panginoon, na ang aming ginagawa, pagpapahayag ng iyong mabuting balita kailanman hindi masasayang. At ito ay ginagamit mo, Panginoon, na sa iyong pagbibuild ng iyong iglesia, Panginoon. At humihingi kami ng bawat, Panginoon, kami mga nakipag-isa sa aming Panginoon. Binigyan mo kami ng katwiran, permanenteng katwiran na galing sa aming Panginoon Jesus. Pero bakit namamalimos kami, Panginoon? Namamalimos kami sa kung anong sinasabi, opinion ng ibang tao. Kaya naman ang opinion ng ibang tao nagdidikta sa aming mga buhay. Pilit namin pinaghihirapan ang isang katwiran na ibinigay mo na ng libre na sa aming mga pagsunod, Panginoon. Bakit pilit namin binibili ang iyong blessing ngayong binayaran na ng buo ng aming Panginoon Jesus? Kaya naman ibinibigay mo lang sa amin ng libre. Ang kailangan lang namin gawin ay tanggapin ito. Bakit namin pinapahirapan ang aming mga sarili, Panginoon? Bakit namin sinisira ang ibang tao para magkaroon kami ng mataas na tingin sa aming sarili, Panginoon? Ganito po ka-ignorante, kasama ang aming mga puso, Panginoon, na maniban lamang na ang Holy Spirit ang kumilos, bigyan kami ng liwanag, makita, naranasan namin, Panginoon, ang righteousness na ibinigay mo na sa amin, Panginoon, na sa kabila ng aming pagiging makasalanan, bakit mo kami binigyan ng katwiran? Bakit naging matuwid kami sa iyong harapan, Panginoon? Tulungan mo kami, Panginoon, ang katotohanan ito, ang mag-drive, maging pundasyon ng aming mga buhay, Panginoon. Tulungan po kami upang lumakad kami ng mayroong humility at confidence na Panginoon, alam po namin na hindi po madali ang pamuhay, ang aming pananampalataya sa mundong nahulog sa kasalanan. Kami rin, Panginoon, na nagkakasala. Kaya naman, tulungan po kami na ang kailangan namin upang maging matagumpay, maging confident at humble at the same time, Panginoon, ay maranasan ang righteousness ng aming Panginoon Jesus. At ito ay biyaya, Panginoon, sa ating kaya naman tumatagod lamang kami sa iyo. Ngayong umaga, Panginoon, tulungan mo po kami na mag-rejoice, magpasalamat, mag-worship sa righteousness na ibinigay mo po sa amin. Ano ba ang aming nararamdaman, nakikita, mananatili at katotohanan ang aming mga nakipag-isa sa iyo, sa aming Panginoon Jesus, ay matuwid sa iyo harapan. At ang harap kami sa Judgment Day, at bibigyan mo kami ng buhay na walang hanggan dahil yan sa katwiran ng aming Panginoon Jesus. Kaya naman, gusto po namin mag-celebrate, i-worship ang kadakilaan ng iyong mercy, ng iyong grace, ng iyong pag-ibig sa amin, na ang aming Panginoon Jesus, na siyang aming naging kahalilig ng buhay ng perfect at namatay sa krus, higit na buhay na sinasabi niyo sa amin. Kami rin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tulungan mo po kami mag-worship, Panginoon, sa aming pag-awit, pagbasa ng iyong mga salita, pagkikinig ng pag-aaral ng banal na salita. Tulungan mo po kami mag-focus kami sa iyo, Panginoon. At habang naririnig namin ang iyong mga salita, Panginoon, ikaw po ang mag-ingat sa aming mga puso. Ikaw ang magturo sa amin, Panginoon, sa kung papaano kami makinig, sa kung papaano ba namin tanggapin ang conviction ng Holy Spirit, at sa kung papaano, Panginoon, na makita namin ang comfort namin, Panginoon, ang power sa krus
ng aming Panginoon Jesus. Ito ay kilos lamang ng Holy Spirit sa amin. At ito ang hiling namin, Panginoon, upang pagkatapos ng gawain nito, Panginoon, ay walhatin ang iyong pangalan na edify ang iyong church, Panginoon. At magligtas ka, Panginoon, ng mga kagawang karaba sa iyo para sa luwalhati ng iyong pangalan. Amen.